Balikan po natin si Attorney Mel Santa Maria para sa mga kasagutan ng inyong mga problemang legal. Attorney, ano bang meron dyan? Maraming salamat sa iyo, Rafi. Ang unahin natin dito si Rowena. Ang problema niya, yung parati na lang isinasanggunit sa atin ng iba't ibang mga kapatid natin. Awayan na mag-partner o mag-asawa sa kanilang nag-iisang anak. Pakinggan natin si Rowena. Ika, Rowena, ilang taon ba yung bata na anak mo? 2 taon po. At kailan kinuha sa iyo? Ano po siya, bali doon po siya sa Hilaw Kumbyanan talaga kasi ako po nagtatrabaho po dito sa Maynila. So, ibig sabihin mo, hilaw niya yan. Hindi ka kasal. Hindi po. Talaga yung bata illegitimate child. Opo. Love child lang yon. Opo. Hindi talaga pinanganak sa loob ng isang kasal. Hindi po. So, yung partner mo, yung lalaki, nasaan ngayon? Andun po sa kanila, sa Pampanga. Tinangka mo na bang kunin tong anak mo? Opo, kagabi lang po. Ano nangyari sa'yo? Eto po, pinagtulungan po ako ng mag-ina. Binugbog ka. Opo. Okay, so itong mga taong to talagang medyo pa may matitigas, ano? Ano mo, karapatan mo, Rowena, talaga malinaw na malinaw nasa batas natin. Parati naming sinasabi dito sa T3, basta ang bata hindi pa umaantong ng 7, talagang sa nanay iyan. At sa katotohanan lang sapagkat illegitimate child, ang may parental authority lang dyan ay yung nanay. In short, walang say nga yung tatay dito. Kaya kung nasa ibang mga kamay iyan, ang iyong pa-file, hindi custody actually, Erwin, Rafi, Ben Ang pa-file niya yung tinatawag nating habeas corpus. Sa unang hearing pa lang, ibabalik na sa kanya. Attorney, may katanungan ako, Attorney. O sige, Rafi. Okay, halimbawa, doon sa birth certificate, inangkin ng tatay na anak niya yung bata. Ano ang pinagkaiba nun? Walang pinagkaiba yon. Whether legal silang kasal o hindi legal silang kasal, basta't ang mag-partner ay nagkahiwalay, sabi ng batas, ang bata na hindi umahantong sa 7 ay sa nanay. Kaya ang ibig sabihin, Attorney, kapag halimbawa, yung lalaki, hindi niya inangkin yung bata na anak niya sa birth certificate, so wala siyang karapatan na kunin yung bata. Well, dahil hindi niya inamin at saka wala yung pangalan niya sa birth certificate. Tama po ba? Well, Rafi, hindi nasa whether nasa ang pangalan niya nasa birth certificate o hindi. Ang tuon dito yung nanay. Kasi nga, whether nasa birth certificate o hindi, whether kasal o hindi, parating sa nanay ang isang bata below 7 years old. Kapag 7 years old and below, automatic yun. Yun, automatic yun. Maliban na lang kung may ginawang yung nanay na napaka-irresponsableng mga kilos, no, para patungkol sa batang yan. Okay. At isa pang pwede niyang i-file, Rafi, nga, 9262. Kasi nga, sa 9262, ang pwede mo lang kasuhan doon, asawa, dating asawa, boyfriend, dating boyfriend, live-in partner, dating live-in partner. Itong nangyari sa kanya, kaya Attorney Mel. pwede pang pakulong yan. Attorney Mel, Oo. may katanungan din ako si Erwin to. O, Sir Erwin. Paano kung kunwari mag-asawa o mag-live-in, nag-ampon sila ng bata, baby pa, pero after 3 or 4 years old na yung bata, naghiwalay mag-asawa, ampon lang yon. Saan mapupunta yung bata? Sa nanay pa rin. Eto, dito mo titingnan ang kapakanan ng bata, yung tinatawag na paramount interest of the child. Kaya ang West, titingnan, saan ba pinakamabuti itong batang to? Dito sa babae o dito sa lalaki? Titingnan yan, overall yan, yung social, financial, physical, at lahat ng bagay. Tutuntunan ng korte kung sino ang may karapatan sa bata, kung yan ang mga nangyayari. Ayun. Alright, Attorney. Salamat. O sige, babalikan natin kayo mamaya-maya. Erwin, Rafi, Ben. Okay, sa barangay Parsulingan, Tarlac, ang kapitan ng barangay, 2-in-1. Ano yun? 2-in-1. Ibig sabihin, dalawang barangay chairman. Ha? Ba? Dalawang kapitan. Ano ba yun? Ang isa sabi niya, ako si chairman. Sabi ng isa, hindi ako si chairman. Pareho sila nag-issue ng mga dokumento para sa barangay. Clearance and everything. Nagkakagulo ngayon. Ngayon, kailangan malaman natin sino ba talaga ang karapat-dapat na tawaging kapitan yan sa lugar na yan. Di ba? Yan. Okay. Sige. Voice over na. Ayan. Ito ang barangay Parsulingan sa Tarlac City. Sa unang tingin, wari mo'y mapayapa ang pamumuhay ng mga taga rito. Pero sa text ng isang taga rito, inireklamo niya ang pag-aagawa ng 2 tao bilang chairman ng kanilang barangay. Ang nagtunggali noong nakaraang barangay election na sina Zal Dilawan at Buenaventura Galo. Kahit na nga ang T3 team, litong-lito rin. Sa loob, abay, ang letrato ng bagong kapitan daw na si Lawan ang nakaprente. Maging sa bulletin board ay nakapangalan rin kay Lawan.
Pero ang present sa barangay hall ay si Ginoong Galo. Ano ba talaga mga kuya? Litong-lito na kami. Dito ako po yung nanalong punong barangay at pinagkaisaan ng aking mga kabaryo, constituent dito sa barangay, na ako po ang binoto nila bilang punong barangay nila. Ang hinahanap ko, ma'am, justice kasi masyado akong agrabyado sa pangyayari. Sa papel ng COMELEC, ang nanalo sa eleksyon ay si Rizaldi Lawan. Pero si chairman nakatambay lang sa kanyang bahay. Sana po para naman hindi maapektuhan yung barangay at yung mga kabarangay namin dito. Unang-una, tanggapin namin pareho kung ano yung naging desisyon ng mga kinauukulan. Kapwa may ebidensyang dalawa kung sino ba talaga ang tunay na nanalo. Si Lawan, ang papel ng panunumpa pirmado ng COMELEC at ni Governor Dennis Go. Habang si Galo, ang papel ng kanyang panunumpa naman pirmado ng kanyang sariling abogado at may stamp lamang ni Mayor. Pinatotohanan naman ng mga gurong nagbilang ng boto kung sino ang tunay na nanalo. Yun, habang nagbibilang po kami, biglang namatay yung ilaw. Tapos dinapaan pa nga ho namin eh. Yun naman kasama ko, inupuan niya yung tally board. Tapos nung natapos yung bilangan, nung nagkaroon na po ng ilaw, tinuloy ho namin bilangan. So, ang nanalo po talaga si Kapitan Lawan po. Abay, kawawa naman po ang mga residente ng barangay na tiyan na pagkaita ng serbisyo publiko dahil sa isyu sa politika. Ito, Tolben, Erwin, lumapit sa atin si Rizaldi Lawan. May mga dokumento siya pinakita. However, meron tayong mga dokumento ding nakalap na nagsasabing, sinasabi ni Lawan, siya nanalo at siya ang pinasumpa ng JLG. Okay? Sabi niya, dapat siyang barangay chairman. However, meron tayong nakalap na dokumento na nagsasabing nag-file ng TRO si Galo sa korte para i-recount yung boto. Nagkaroon ng recount yung COMELEC sa COMELEC M-Bank, lumabas na si Galo ang nanalo. Si Galo. Ngayon, ang tanong, dalawa sila parehong nag-i-issue ng mga clearance at ano naman dokumento. Alam mo, Tol, nakakalito. parang kape yan eh. Yung isa puro at saka yung isa 2-in-1. Hindi po pwede. Yung puro dyan, si Galo, hindi ba? Si Galo, dahil siya yung sinabi ng N-Bank COMELEC na siya at saka ng korte. Gusto ng kalaban niya, 2-in-1. Yung complainant natin, sabi T3, sige na, tulungan niyo ako. Dapat humpo ako dyan. Hindi eh. But anyway, para kunin na naman ang panig ng reklamo labang kay Kapitan Galo kasi siya nireklamo sa atin ni Kapitan Lawan. Kapitan matawag ko dapat doon o Mr. Lawan? Nasa chairman na lang. Mr. Galo, sir. Sir, nireklamo po kayo sa amin ni Rizaldi Lawan at napag-alaman po namin na meron pala kayong nagtiaro kayo sa korte para magkaroon ng recount and then meron po kayong dokumento galing sa COMELEC and Bank. Ngayon, sir, bakit dalawa kayo nakaupo diyang chairman? Sir, pakipatay muna yung TV, sir, sa radyo para hindi po magkaroon ng delayed reaction. Sir, TV. Magmula po dito sa lower court, nag-file na po ako ng protesta, hindi po TRO. Protesta? Correction po, hindi po TRO. Okay, thank you for correcting me. Yes, sir. COMELEC protest po. Ngayon po, dito po sa lower court, sir, tinalo ko na po siya. Sa second division and bank sa COMELEC. Kaya nga po, may hawak po ako rito. So, meron na po COMELEC and Bank na kayo pong nanalo. Opo, hanggang umabot po kami sa COMELEC and Bank, tinalo ko na naman po ron, tatlong division, tinalo ko. Okay. So, yung pagkaproklama po dito sa eskwelahan, Naldian Boy po, pinawalang bisa po ng COMELEC na pinakabataas, lahat ng komisyoner. I see. Okay, so lumalabas po talaga, base sa COMELEC and Bank, kayo po talaga ang tunay na nanalo. Tama, Chairman? Yes, sir. Yes. Ngayon, ang tanong, Chairman, bakit dalawa kayo ang umupong Chairman dyan ngayon? Dalawa kayo nag-issue ng mga dokumento ng barangay. Siya na lang po ang pumipilit na kapitan pa. As of June 15 po, binigyan na ako ng karapatan ng judge at ng lahat, ng DILG, na ako na officially and legally nakapitan po dito sa aming barangay. So kayo pong legal? Yes, opo. Opo. At meron naman po kami dokumento rito kasi nung unang lumapit po
pasensya na po, Mr. Galo, nung lumapit po sa amin kasi si Mr. Lawan, hindi pa po kompleto yung mga dokumentong ibinigay niya sa amin, prinisenta. And then later on, gumawa po kami ng research, napagalaman namin na kayo po talaga ang dapat na chairman. Base po sa mga dokumentong hawak namin. Hearsay lang po. Wala siyang legal document. Ayun. Ano po? Wala po siyang legal document na nanggaling sa korte, sa Comelec Bank, Second Division ng korte sa Manila, Comelec, wala po. Hearsay lang po. Nagpapay lang siya ng motion, pero dinideny on, dinidismiss ng Comelec Bank. Wala po siyang patihan. Okay. Kaya po, diniklarang panalo nung 2010 election ng Okay, isang tanong lang, Chairman. Paano ho kapag nagkikita kayo face-to-face nitong si Mr. Lawan, ano pong nangyayari? Wala po, nagbabatian lang po kami. Hindi po kami nagbubukasan sa kaso. Ganun lang po. Pagdating sa korte, doon lang po kami nagkukuan. Buti yun, hindi ka nagpakinabot, hindi ka nagsusuntukan. Hindi. Wala po, wala po. Good, tama yan. Yung prinsipyong plastikan. Plastikan na lang. Oo. Sige po. Okay, kung gano'n narinig na po namin lahat ng sinabi nyo at yan po yung mga sinasabi nyo, binakapan po ng mga dokumentong hawak namin ngayon dito. Salamat po. Opo, salamat po sa pagka-interview, sir. Salamat po, sir. Okay. Opo. Magandang hapon po, Mr. Buenaventura T. Galo, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Sana po, Kay Lawan. Ha? Baka may mensahe kay Chairman Lawan. Ikaw, Lawan, ha? Gusto mong gamitin yung T3, ha? Akala mo, tatangat kami katulad mo, ha? Ako naman, minsan. Lawan. Mahilig ka sa 2-in-1. Pwede bang uminom ka na ng purong kape? Ipagkaubaya mo na kay Galo. Ayun. Tama, Puro yun Ayan, galing mo talaga. Okay. Tuloy. May iba naman ho tayo. Dalamhati ng dalawang ina. Ito ang kwento ng dalawang biktima ng krimen sa Maynila kagabi. Narito ang report. Halos mawala ng malay si Aling Anita nang makita ang bangkay ng kanyang anak sa Baseco compound sa Maynila kagabi. Duguan at puro saksak sa katawan si Oscar Villanueva matapos pag-inita ng isang alias Piot na kanyang niyaya sa inuman. Ayon sa ina ng biktima, wala siyang alam na dahilan para gawin ito sa kanyang anak. Patay nila yung anak ko, patayin din sila ng ibang tao. Gantihan din sila ng ibang tao. Pero ayon sa mga otoridad, dating away sa pagitan ng anak ng sospek at biktima posibleng dahilan ng pagpatay. Makalipas ang isang oras, isang bangkay ulit ang natagpuan sa di kalayuan. Nakilala ang bangkay na si Baludin Tato, 22 anyos at isang kargador. Base sa inisyal na investigasyon, nakaupo lang umano ang biktima sa gilid ng kalsada nang biglang lapitan ng isang lalaking nakabonet at pinagbabaril. Nagawa pang maglakad na sospek paalis sa lugar ng krimen. Ayon naman sa ina ng biktima, wala daw atraso ang kanyang anak para gawin ito sa kanya. Mabait ang anak ko yan eh. Ang Diyos lang bahala. Kasi yung taon mamamatay yan, sir. Kung sa tradisyon ng mga Muslim. Halimbawa ito ng maling sugal, nagbakasakali ang isang lalaki makajackpot sa hinablot na bag pero sablay siya. Nakalabos ang isang taga-stencil ng LTO nang masnatch siya ng bag ng East Avenue, Quezon City. Ayon sa biktimang si Elena Alvaro, hinablot ng suspect ang kanyang bag. Nagsigaw siya kaya naghabol ang motorcycle patrolling MMDA ang suspect. Natsyempuhan rin sila ng Romoronda Mobile Police Quezon City kaya tuluyan ang nahuli ang suspect. Nabawi ang kanyang bag. Ang biktima na may lamang cellphone at 50 pesos. Kulang pang pambili ng long neck. Aminado ang suspect na lasing muna siyang magpapalakas daw ng loob bago ginawa ang krimen. Wala raw kasing pambili ng gamot sa anak niyang may sakit. Kasong robbery, snatching ang kapalit ng 50 pesos na kinulimbat niya. Magbabalik po ang T3. Diyan lang po kayo. Enrique Rafi